Kumain ka na lang muna, mamaya na lang ako. No! Kakain ako habang sinusubuan ka. It's sweet, diba, Gigi? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-11 kabanata. Gulat na gulat si Bettina sa biglang pagsulpot ni Carlo. Anong bagay hindi ko dapat nalaman? Kunot noong pag-uulit na tanong ni Carlo sa kanyang asawang si Bettina. Honey, bahala ko sanang isurpresa ka. Kaso wala nandyan ka na. Sabi ng secretary mo, may emergency operation ka daw. Ang bilis naman ata. Pagpapalusot pa ni Bettina. Umupo naman sa sofa si Carlo at agad na kinuha ang kanilang anak na si Dahlia. Hindi naman malalang kondisyon ng pasyente. Mild lang kaya natapos agad. Honey, I'm so sorry sa ipinakita kong attitude sa'yo kagabi. Pagod lang ako. Litanya ni Carlo kay Bettina at humihingi pa ng pasensya sa kanyang asawa. It's okay, honey. Naiintindihan ko naman. I know you're tired, tapos ganun pang naaabutan mo. I am sorry too kasi hinayaan ko ang sarili ko na pangunahan ng tampo. Pero babawi ako sa'yo. Saan mo gustong kumain? Gusto mo ba after lunch punta tayo sa spa ng pinsan ko para naman makapag-relax ka? Look at yourself, mukha kang pagod na pagod. And I realized masyado akong na-focus sa baby natin at napabayaan na kita. Malambing na wika ni Bettina kay Carlo na ikinatuwa naman ng lalaki. Pakiramdam niya ay tila ba biglang nagbago ang kanyang asawa sa isang iglap. Mag-order na lang ako ng food natin. About the spa, maybe after work punta tayo doon. I want to relax too. Wika ni Carlo. Ngumiti naman si Bettina at tumayo pat minasahe ang likod ng kanyang asawa. Maya-maya naman ay pumasok na si Dr. Ramirez sa loob ng office ni Carlo. Dr. Carlo, may check-up si Miss Gigi with Dr. Salazar. Pero nasa operating room pa siya. Can you check the baby? Diretsong wika ni Dr. Ramirez. Agad naman na napatingin si Carlo sa kanyang asawa na si Bettina, ngunit nagsalita lamang ito. Go ahead, susunod kami doon ni Dahlia. Nakangiting wika ni Bettina kay Carlo. Kahit nasa loob-loob ng babae ay naroon na naman si Gigi para ahasin ang kanyang asawa. Ngumiti naman si Carlo at humilik sa pisngi ni Bettina at ibinigay si Dahlia. Paglabas ni Carlo at Dr. Ramirez sa opisina ay inis na nag-ayos si Bettina. That girl is really going into my nerve. Impit na sigaw ni Bettina at binuhat ang batang si Dahlia. Agad na nakarating si Carlo sa kinaroroonan ni Gigi. Kamusta? Tanong ni Carlo. Nagulat naman ang dalaga sa biglang pagsulpot ni Carlo at nagtatanong na tumingin sa lalaki. Nasaan si Dr. Salazar? Kunot noong tanong ni Gigi kay Carlo na tila ba bumalik na sa dating mood nito na numb at walang pakialam. Ngumiti naman si Carlo at umupo sa swivel chair bago sumagot sa tanong ni Gigi. Nasa operating room si Dr. Salazar. Nakakatawa lang kasi laging ako yung humaharap sa'yo sa tuwing may check-up yung baby mo. Nakangiting wika ni Carlo. Na tila ba tuwang-tuwa na makita ulit ang dalawa. Just do your work. Masungit na wika ni Gigi kay Carlo. Gustuhin ba ni Gigi na kausapin ng maayos si Carlo tulad nung sila lang ay hindi ginawa ni Gigi? Alam niya sa kanyang sarili na mali iyon at alam din ni Gigi na nasa paligid lang si Bettina at anumang oras ay lilitaw ang babae. Sige, check ko lang yung heart and vitals ni baby and yung pulse rate niya. Wika ni Carlo na agad naman na ginawa ang kanyang trabaho. Nagtataka din si Carlo sa ipinapakita sa kanya ni Gigi na talaga naman nakakaiba dahil nung nakaraan ay tila pa open si Gigi sa kanya at sweet. Isinuwalang bahala na lamang iyon ni Carlo dahil biglang dumating ang asawa niya si Bettina bitbit ang anak nilang si Dahlia. Sakto din natapos ng pagsusuri ni Carlo sa anak ni Gigi na si Daisy. Oh, hello Gigi, your baby is gorgeous. Sayang at hindi nagmana sa'yo, sa tatay pa ata. For sure, in love na in love ka sa tatay niyang anak mo kaya kamukha ng tatay. Well, di na ako magtataka dahil ganun ka naman talaga, 'di ba?
Lubos-lubos kong magmahal. Bungad ni Bettina kay Gigi. Para bang nainis si Gigi sa mga sinabi ni Bettina na para bang iniinsulto ang kanyang pagkatao. Magsasalita pa sana si Carlo ngunit inunahan na ni Gigi. Thank you, Bettina. Your baby's gorgeous too. Sayang at sa'yo pa nagmana. Ni hindi man lang nahaluan ng kahit konting kakisigan ni Carlo. Siguro sa ibang tao mo yan pinaglihi. Hindi kasi hawig ng asawa mo. Sana hindi manahin ng anak mo yung masangsang mo na ugali. Oops, bawal pikon. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dito na kami, Carlo. Sunod-sunod na wika ni Gigi kay Bettina. Para bang binuhusan ng isang pitchel na kumukulong tubig si Bettina. Dahil sa inis sa mga sinabi sa kanya ni Gigi. Samantalang si Carlo ay para bang natatawa sa mga sinabi ng dating asawa. Ngunit hindi ito nagpahalata. Hayaan mo na si Gigi, stop wasting your time sa mga walang kabuluhang bagay. Wika ni Carlo sa kanyang asawa. Kahit na gusto sanang pagalitan ng lalaki si Bettina, ayun na lang ang sinabi niya dahil napahiya din naman ang kanyang asawa sa mga sinabi ni Gigi. Napaisip din si Carlo sa mga binitawang salita ni Gigi kay Bettina at napunan ng lalaki na tama nga ang dati niyang asawa. Ni isang hibla ng kanyang buhok ay hindi naman namana ni Dahlia. Ngunit hindi nag-isip ng kung ano si Carlo dahil alam niyang kanya ang bata at anak nila ito ni Bettina. Alam din ni Carlo na siya lang ang naging nobyo ni Bettina at siya din ang lalaking nakauna sa asawa kaya malaki ang tiwala ni Carlo sa kanyang asawa. Dr. Carlo, may pasyente sa emergency room, pakicheck naman po. Wika ng nurse kay Carlo at napatingin na lang si Bettina sa asawa. Busy ka pala, uwi na lang muna kami ni Dahlia, magkita na lang tayo sa bahay. Wika ni Bettina na para bang nagtatampo. Wala pa si Dr. Ramirez, siya na lang papuntahin niyo. I have a lot of things to do. Pagtanggi ni Carlo sa nurse, dahil sa isipan ni Carlo ay nag-effort pa ang kanyang asawa para pumunta sa ospital. Tapos hindi naman niya nabigyan ng pansin. Sige po, Doc Carlo. Wika ng nurse at umalis na. Tumingin naman sa kanya si Bettina na para bang nagtatanong bakit niya yung ginawa. Let's go, mag-lunch na muna tayo sa cafeteria. Wika ni Carlo kay Bettina at natuwa naman ang babae. Pakiramdam niya ay para bang nanalo na naman siya sa isang patimpalak dahil inuna siya ni Carlo. Samantalang si Gigi naman ay natawa sa kanyang sarili dahil hindi niya akalain na masasagot niya ng ganon si Bettina at sa harap pa ni Carlo. She deserved it. Makakain na nga lang. Wika ni Gigi sa kanyang sarili at dumiretso sa cafeteria. Ganoon din sila ni Bettina sabay na nagtungo sa cafeteria na tila ba isang masayang pamilya. Pagdating sa cafeteria ay agad nakita ni Bettina ang nakaupong si Gigi habang enjoy sa pagkain. Honey, hanap ka na ng lamesa, ako na mag-order ng food natin. Wika ni Carlo kay Bettina. Tumango lamang si Bettina at sinadyang naupo sa katapat na lamesa ni Gigi. Agad na nakita ni Gigi si Bettina na nakaupo sa katapat na mesa, kaya napailing na lamang ang babae. Pakiwari ni Gigi ay nananadya si Bettina at nagpapapansin sa kanya para inggitin siya. Pero napangiti lamang si Gigi. Dahil wala namang epekto sa kanya mga ginagawa ni Bettina na panunodyo at pangiinggit dahil alam ni Gigi na lamang siya kaysa kay Bettina. Ilang sandali pa ay dumating na si Carlo bitbit ang mga pagkain na in-order nito. You can eat first, hawakan ko muna si Dahlia. Wika ni Carlo nang maiayos sa mga pagkain. Okay, subuan na lang kita. Wika ni Bettina na agad na ibinigay ang bata kay Carlo. Napailing na lamang si Gigi dahil sa kanyang isipan ay bakit hindi na lang nilagay ni Bettina ang sanggol sa stroller at kinarga lamang ito. Pakiwari ni Gigi ay napakawalang alam ni Bettina sa pag-aalaga ng bata at sa pagiging ina. Pakiramdam pa ni Gigi ay walang pake si Bettina sa anak nila ni Carlo dahil mahahalata naman iyon sa mga peking kilos ng babae. Nang makarga na nga ni Carlo si Dahlia ay nagumpisa na si Bettina kumain at sinusubuan pa si Carlo. Kumain ka na lang muna, mamaya na lang ako. Wika ni Carlo kay Bettina dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao na naroon sa cafeteria.
No, kakain ako habang sinusubuan ka. It's sweet, diba, Gigi? Baling ni Bettina kay Gigi na katapat lamang nila. Doon lang napansin ni Carlo ang presensya ni Gigi. Ngunit hindi sumasagot ang dalaga sa tanong ni Bettina at nagkibit balikat lamang. Nang matapos na si Gigi ay umalis na ito, kaya tumigil na si Bettina at kumain na lamang. Tapos ka na ba? Tanong ni Carlo kay Bettina at kung kanina ay sweet sa kanya, ngayon ay tila ba naging yelo na ito. I'm done, naka na si baby. Wika ni Bettina at kinuha ang bata kay Carlo. Nagmamadaling kumain si Carlo dahil patapos na ang kanilang break time at halos lunukin ni Carlo pati ang pinggan. Maya-maya ay natapos na si Carlo at si Bettina naman ay nakatanggap ng text mula sa kanyang kausap. We need to go home, napagod na ako. Wika ni Bettina ay hindi naman na nagtanong si Carlo dahil kailangan na din niyang bumalik sa trabaho. Sige, hatid ko na kayo. Presente ni Carlo kay Bettina. No, wag na. Kasi di ba busy ka sa work? Sige na, we'll go na. Bye. Wika ni Bettina at hinalikan sa pisngi si Carlo. Napuna naman ni Carlo na tila ba nagmamadali si Bettina at naiwan pa nito ang kanyang bag. Samantalang si Gigi naman ay naghihintay sa parking lot sa pagdating ng kanyang personal driver. Sa paghihintay ay nakita ni Gigi ang isang lalaki na tila ba may kung sinong hinihintay dahil palingalinga ito sa paligid. Maya-maya pa ay lumapit ang lalaki kay Gigi at nagtanong, Kilala mo ba si Bettina, yung asawa ni Dr. Carlo? Tanong ng lalaki kay Gigi at naaalala naman ni Gigi ang lalaking kaharap. Ito din ang lalaking nakita niya noong nakaraan sa mall kasama si Bettina at iba ang kutob ni Gigi sa relasyon ng dalawa. Oo, nandun pa sa ospital kasama ng asawa niya. Bakit? Kaano-ano mo siya? Litanya ni Gigi sa lalaki. Sasagot pa sana ang lalaki, ngunit biglang dumating si Bettina. Gigi? Vincent? Nakakunot noong tawag ni Bettina sa dalawa. Lumapit naman kaagad ang lalaki kay Bettina at humalik sa pisngi nito. Ang tagal mo naman, reklamo ng lalaki kay Bettina. Sinamaan lamang iyon ang tingin ni Bettina at tumingin kay Gigi. Bakit mo kausap ang babaeng yan? Tanong ni Bettina sa lalaki at tila ba galit ang tono ng boses nito. Nagtanong lang ako kung kilala ka niya. Diba, miss? Wika ng lalaki kay Gigi. Matamis naman ang ngumiti si Gigi. Oo, Bettina. Actually, kanina ko pa siya nakikilala. Di ba nung nakaraan sa mall, siya din yung kasama mo? Diretsong litanya ni Gigi kay Bettina at ngumiti. Natigil naman si Bettina. At baka sa mukha nito ang pagkagulat. O ano naman? Inggit ka. Tsaka umalis ka na nga, ano bang paki mo sa buhay ko? Inis na sabi ni Bettina kay Gigi na tila ba napipiko na. Nakita naman ni Gigi sa malayo si Carlo na palapit, kaya ngumiti si Gigi at nagtanong pa kay Bettina. Close ata kayo. Sino ba si Vincent sa buhay mo? Diretsong tanong ni Gigi kay Bettina at sakto naman ang dating ni Carlo. Honey? Oo nga, sino tong lalaking to? Hindi ko siya kilala. Tanong ni Carlo na kararating lang. Sabay na napatingin ang tatlo kay Carlo at baka sa mukha ni Bettina ang kaba. Ano kayang pagpapakilala ang gagawin ni Bettina kay Vincent? Mararamdaman na kaya ni Carlo ang pagtataksil na ginagawa sa kanya ng kasalukuyan niyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.